Opo, opo. Attorney, bago ko po ipasa kay partner Admar, dapat ho bang mapanagot o may pananagutan ho ba ang ICC kung ano man ang mangyari dyan po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Patungkol sa ICC, I'd like to put this in context since you mentioned about the ICC. Yung ICC is a creation of the United Nations, way back in the 1998, very hotly debated for 5 weeks ata before they came up in Italy, in Rome. And that's the reason why when that was finally drafted, it was called the Rome Statute. No? Having said that, pagdating sa mga ganong klase kasi, these are what you call international agreements. These are treaties, so to speak. Kung saan yung mga bansa, sang-ayon doon sa provision na yan, will consent to this treaty or statute for that matter that they have made. And in context, almost 200 or more or less about 195 UN members po, United Nations members all across the world, but only 125 have adopted the Rome Statute. Ibig sabihin, we are talking about more than 60 or 68 nations who have not agreed, consented to, or even want to be governed under the Rome Statute. Kasama na po yung mga malalaking bansa, US, Russia, China, India, and a lot of countries in the Middle East, including Israel. So for those who don't want to be governed by the Rome Statute, hindi sila masakop sa mga provisions under the Rome Statute. Anong investigasyon na yan, they're not supposed to be covered by it. But the Philippine situation is unique. Dahil nga, kahit na hindi na tayo membro, at sinasabi na nga ng administrasyon ito that they're not going to assist the ICC in any shape or form, patuloy pa rin yung pagbibigay suporta patungkol dito sa kaso ng dating Pangulo. So this is what's unique about this case of former President Duterte. And I hope we would be able to correct this mistake, even here in the Philippines, domestically, by not supporting in any way the ongoing ICC investigation into the case. Alam nyo ba hanggang ngayon kumakalap pa sila ng ebidensya? Sa ating sistema kasi, sa ating judicial system, baliktad yung nangyayari dun sa ICC. The police, when there is a crime, the police investigate, and then the police when there is what you call case build-up, when there's a case to be filed, they file it in the prosecutor's office. The prosecutor's office conducts a preliminary investigation. When they determine probable cause, they will file it in court. Lahat nitong ebidensya nito pagdating sa korte, nakalap na. And then the court will issue a warrant. And then the case will proceed on the basis of yung ebidensya na nakalap ng police, na appreciate ng prosecutor, ganun. Pero sa ICC po, iba. Hanggang ngayon, kumakalap pa sila ng ebidensya kahit na meron na silang warrant of arrest to justify the arrest and detention of the former president. Yun po ang kaibahan dyan. Hanggang po doon sa punto na tinatawag na confirmation of charges. Kaya if you would recall, meron pong report yung Manila Times, which was also cited in the ICC website, na meron yung tinatawag na application for victims participation. So ibig sabihin, kumakalap pa sila ng ebidensya ng mga alleged victims to participate in the case until now na nakakulong na ang dating Pangulo. Attorney, may buntag si Admar po ito. Nababalot po. Good morning po. Opo, good morning. Sir, nababalot po ng kontrobersya din ngayon ang ICC, no? Maliban doon sa pagkaka-involve nga kay former President Rodrigo Duterte, yung pag-question sa kanila pong jurisdiction,
pinatawan po sila ng sanction, ginawa pang wanted ng US yon, ginawa pang wanted ng Russia at marami din pong mga bansa na ayaw na rin na magpasakop or umatras na sa kanilang jurisdiction po, attorney. Sa tingin nyo po, may malaking tulong ito sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte? May impact, no, sa kaso. As I've said earlier, wag the Rome Statute should only be applied to the countries who have accepted the provision of the Rome Statute. Ibig sabihin, who became what you call state parties to this statute. Yung mga nations, yung mga bansa na ayaw sumapit dito, respect them. Do not, ang nangyayari kasi, like in the case of Israel, Israel is not a member, and yet the ICC is investigating that particular the country of the nation of Israel. And as it turned out, what are they investigating? They're investigating alleged crimes that allegedly happened inside Palestine, or particularly in Gaza. Palestine is not a member of the ICC. No? So, ganun din ang, that's the reason why these countries are upset, if I may call it that way. No? In fact, angry, considering the fact that they already have imposed sanctions on ICC judges for having to proceed with the investigation involving these countries who are not members or state parties to the Rome Statute. So yun po yung problema dito kung bakit makikialam yung yung ICC sa mga bansa na hindi naman gustong sumapi dito sa provision under the Rome Statutes. Opo. And dito naman po sa nabanggit niyo po na overwhelming yung suporta, mahigit 9 na buwan na po na nakadetine ang dating Pangulo sa ICC. Para po sa mga nagtataka rin, bakit kaya hindi nawawala, hindi naglalaho yung suporta ng ating mga kababayan sa dating Pangulo kahit na hindi nila ito nakikita sa mahabang panahon. Siguro huling public appearance niya maliban doon sa Hong Kong ay yung panahon po na siya po'y inaaresto po, attorney. I'll put that into context, Edmar. Una, I came across with a survey dated May 2025. Yung survey na yan, siguro you can Google it, na nagtaka ako kung bakit in terms of trust rating, hindi naman siya Pangulo for the last 3 years, siya yung nasa taas. 65% if I may recall. Followed by VP Sara. Pangatlo sa baba, si President Bongbong. So ganun po siya kapopular even after he has left office for several years now. And in a personal context, nung bumisita ako sa Hague nung April at ngayon sa December, nakakabusog-puso po yung patuloy na suporta ng mga Pilipinos. Hindi lang po yung those based in The Hague, pati yung mga Pilipino galing sa labas ng Netherlands na bumibisita doon kahit na hindi nila makita yung dating Pangulo. Basta makakapunta lang as close as they can doon sa tinatawag na Duterte Street. Magsalo-salo, kantahan, kwentuhan, tuloy po yung dagsaan ng mga tao. At gumagastos sila ng oras, oras, pamasahe. In fact, at one time, ayaw ko kung biro yung sinabi ng Pangulo, last when we were there, sabi niya, nung nalaman ng presidente na may mga tao pa doon sa labas, sabi niya, sabihin niyo na pauwi na sila. Kasi malamig. Wala na tayong magawa kung gusto nilang maghintay at maglabas at express their support and prayer to the former president. So, yun po yung ako hindi na ako magtataka. Siguro sa ibang tao magtataka sila kung bakit hanggang ngayon ganun yung klaseng suporta.
lalong-lalo na sa mga OFWs. Opo. Attorney, itong mataas pa rin na pagsuporta, mataas pa rin na impluensya ng dating Pangulo dito sa mga supporters po niya, nakikita niyo po ba ito na parang banta? Kasi doon po sa interim release na decision din, parang ito rin yung nababanggit Kumbaga, yung pagkapanalo niya as mayor, kung maalala niyo po, yung during sa kanyang birthday, grabe yung suporta buong bansa, mga supporters niya sa iba't ibang bahagi ng bansa. And at the same time, sa iba't ibang bahagi ng mundo, talagang nagdiwang sa kanyang kaarawan kahit wala doon po yung birthday celebrant. Maituturing ba itong banta din? Kasi ito yung nakikita na dahil meron pa rin siyang say, meron pa rin siyang impluensya, baka hindi na ito magpakita kung papayagan yung interim release po, attorney. Magandang katanungan po yan, and good that you mentioned that. Kasi when I read the decision denying the interim release, isa po yan dun sa sinabi na grounds why they denied it. Malakas yung impluensya. Sabi ko naman, pag malakas yung suporta, pagdadasal para sa isang tao, ditine, naniniwala sa sila dun sa tao na yon, don't take it against that person. Hindi mo hindi mo mapigil yung tao na magpalabas ng expression of support and prayer to that particular person. In this case, the former president. So don't take it against him. If there's so much support, you might consider it as influence, pero sa kalagayan niya, narinig niyo ba sa kanya na, o sige, marami akong suporta, habulin niyo yung mga nag-file ng kaso sa akin. Wala kang marinig sa kanya. Kaya yun, dun pa lang, do not interpret the overwhelming support and prayer of people across the world, not only of Filipinos, no? Or mostly Filipinos, but even non-Filipinos for that matter. And that would now be construed against the man who is detained in The Hague. Hindi mo mapigilan yung mga tao na magbigay ng na magpapahayag ng suporta at dasal para sa kanya. So I think that has to be taken in its proper context. No? That has to be taken in its proper context. Wala kang marinig sa kanya na that he is asking his supporters to do something about his case. Wala po. And what gives him that that reason, that motivation to continue with this fight, notwithstanding his condition, the difficult circumstances that he is in now, is because of the support and prayer of the people across the world. So yun po ang gusto nating iklaro lang sa punto ng appreciation on whether may banta o yung influensya would be equated to banta. Wala kang maririnig sa kanya na pagbabanta. Gamit yung mga tao who have been expressing support. You never heard it from him. And I can say that as a lawyer, I've never heard it from him as well. Opo, attorney, pag-upo pa lang ng dating Pangulo sa pagka-presidente noong 2016, mataas na yung grado na binigay sa kanya ng publiko. Pagbaba niya, mataas pa rin yung grado na ibinigay ng publiko sa kanya, yung satisfaction, trust rating, at nagtuloy-tuloy yan at nabanggit mo nga hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga nag-uumapaw pa rin ang pagpapahayag ng suporta sa dating Pangulo. Hindi ba ito maaring kumbaga patunay na yung mga akusasyon laban sa kanya ay mali? Kasi kung meron siyang pang-aabuso na ginawa sa kanyang termino, hindi po ba magre-reflect din yan at ang taong bayan ang makapagsasabi kung ito ba'y naging mabuti na leader o naging masamang leader, naging abusadong leader, at yung mga akusasyon laban sa kanya ay totoo, hindi, attorney? Alam mo, may nakausap ako the other night during a Christmas party. Exactly what you told me.
ganon din ang sinabi niya. Kung talagang masama yung tao, may ginawa na maramihang paglabag sa batas, bakit umaapaw at patuloy, hindi lang umaapaw, at patuloy yung suporta para sa kanya? So, yun pa lang, you have to ask that question yourself. All across the political divide, kasama na yung nasa kabila na ayaw maniwala na yung dating Pangulo, si Tatay Digong, si Mayor Rudy, sa mga kaibigan, bahay nga lang ang gusto niyang matawag sa kanya, na he did it for the country and for the Filipino people. Yun po ang pabalik-balik na sinasabi. And in fact, during the campaign, I saw one video clip. Sabi niya, sa gagawin kong ito, mukhang makikita ko, makukulong ako. Pero hindi niya aatrasan yung kailangan niyang gawin para sa bansa at para sa mamamayang Pilipino. Yun ang kaibahan. Pero if I may, magdagdag lang ako sa maliit na konteksto dito sa taong ito. The other day, a few days ago, sensya na, I attended a Christmas party sa mga bata at sa mga abused women. Palagi yan, Pasko, every Christmas. These are his advocacies dito sa Davao. Hindi alam ng mga hindi taga Davao. Pero every Christmas and year-round, he has been supporting this advocacy. Dalawang tao ang lalambot sa puso niya. Bata at mga babaeng inaabuso. So hindi ako magtataka kung bakit patuloy yung suporta at pagdadasal sa tao ito.